Libing na nagtagal ng 1,000 taon. Tama ba? Gamit ang pinakapayak at marahas na estilo ng mga tulisan. Naging tagapangasiwa na, tama ba, Tulong. Mali, hindi ito ang sira-sirang klinika mo. Napakasiksik ng espiritu dito. Tayo ay nakapaglakbay sa panahon. Sa mundong may kaunting espiritu. Doon lang ako mapapahamak sa'yo. Ngayon, nandito na ako sa Tianyan Continent. Bumalik na ang lahat ng aking kapangyarihan. Ako ay 1,000 taong masamang espiritu. May matinding pag-atake ng manya. Mukhang hindi sapat ang dosis ng pampakalma. Tanggapin mo ang iyong kamatayan, masamang kapitalista. Ngayon, ako na ang magiging boss. Panahon na para uminom ng gamot. Sa harap ko, mas epektibo ang batas ni Newton kaysa sa batas ng langit. Ay naku! Pinakapayak na marahas na estilo. Gusto mo bang maging boss, ha? Tulungan niyo ako. Huwag na kayong manakit. Huwag na kayong manakit, boss. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Nakita mo na kung sino ang boss. Nakita ko na. Ang boss ay makapangyarihan. Ang boss ang pinakamagaling sa lahat. Ako, liwanag ng kuryente, spektrum ng kuryente. Walang serbisyo, walang wifi signal. Kahit emergency call, wala. Itong sira-sirang lugar, walang bus station. Kahit sa ilusyon, dapat may batayan. Totoong pakiramdam, lohikal na biswal na pagkakatugma. Ito ay isang malalim na estado ng kolektibong paghiwalay. Sabi ko nang ang napadpad ako sa daigdig ng Tianyan. Talagang makikitid ang utak ng mga kapitalista. Ano nang sinabi mo kanina? Boss, parang may nangyayari sa labas. Sakto, tanungin natin ang high-level Ds kung saan may wifi. Bagong dating sa bus station. Dahan-dahan lang sa kilos. Ang 20,000 yuan na handmade na high-end suit ko. Hindi pwedeng madapuan ng alikabok. Sige po, boss. Walang problema, boss. Isang malaking demonyo. Sa harap ng araw, naglakas loob pang pumatay. Bitawan mo ang babaeng multo na iyan. Tapos na. Kayo, mga sinaunang ignorante. Nang inis kayo ng pinakamasamang uri ng baliw. Kayo. Nadumihan niyo ang aking damit. Hindi na matanggal ang 20,000 na halaga nito. Kahit malapit na ang kamatayan, nag-aalangan pa kayo. Hindi pa ba kayo susuko sa kamatayan? Mayabang, tingnan mo ang espada. Ingat ka, boss. Hawak kamay na saluhin ang aking pangunahing espada. Paano ito posible? Ang bayad sa dry cleaning ni Chumang. Babayaran ito ng buhay. Ang aking pangunahing espada. Panahon na para magbayad. Kahit na may sakit sa isip, kailangan pa ring bayaran. Sino ang nagturo sa'yo na mudahan ang damit ng iba? Monstro, hindi siya tao, tumakbo ka. Tumakbo. Kung hindi mababayaran ang utang ngayon, walang makakalabas. Senior, patawarin mo kami. Naiintindihan na namin ang aming pagkakamali. Huwag na kayong tumama, hehehe. Walang paligoy-ligoy. Ihanda ang pera. Nabulag na kayo sa mga aso. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob na dumumi sa damit ng boss ko. Mabilis, bayaran nyo na.
Ibigay niyo lahat ng mga bagay na mahalaga sa inyo. Mukhang mabilis kang nahulog sa eksena. Senior! Senior! Ito ang lahat ng ari-arian ng aming tatlong magkakapatid. Pakiusap, huwag mo kaming saktan. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Ano itong sirang bato? Piraso ng salamin. Ginagago mo ako gamit ang props. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Hindi ako tumatanggap ng chihi coins. Ibigay mo ang pera. Boss, ito ay hindi salamin. Ito ay espiritual na bato. Puno ito ng purong espiritual na enerhiya. Senior, ito ang mata ng langit. Pangkalahatang pera sa kontinente. Kahit saan ay pwedeng gastusin. Ay, swerte nyo, aalis na kami. Boss, saan tayo pupunta ngayon? Dahil ito ay bagong merkado. Kumita muna tayo ng kaunti. Bumili ng bagong suit. Matalino ang boss. Ang boss ay magtatagumpay sa ibang mundo. Walang traffic light. Walang traffic control. Ang plano ng lungsod dito ay talagang isang sakuna. Boss, tingnan mo yung nasa kanan. Ah! Boss. Boss Ming. Ang asukal sa mundong ito ay mailason sa aking ngipin. May sakit ka ba? Iyan ay isang base ng kagamitan na gawa sa mababang uri ng apoy na bato. Ang labis na pagkain ay nagdudulot ng pagkabasag ng ngipin. Ito ay hindi saklaw ng mga pinsala sa trabaho. Ibabawas ito sa sweldo mo sa susunod na buwan. Sukdulang kapitalista. Pati mga multo ay inaapi. Tulong, Ginoo. Tulong, isang karaniwang tao lang ako. Ang buhay ay parang damo. Kung kainin ng halimaw, iyon na ang kanyang kapalaran. Bakit pa natin dudumihan ang ating mga kamay? Salamat, Ginoo. Tumakbo ka na, hindi basta-basta ang halimaw na ito. Huwag hadlangan ang aking pagkain. Tapos na, naisaaktibo na ang maginoong paalam ng boss. Haha. Isang grupo na walang pakialam sa buhay ng iba. Antisocial na personalidad. Mukhang nag-aalala ang kalusugan ng isip sa lungsod na ito. Sa aking klinika. Kahit si Bathala ay kailangang maghintay sa pila. Basta-basta na lang sumingit. Tutulungan kitang ayusin ang mga labis na bahagi. Babasagin ito ng walang gamit. Walang ginamit na espiritual na kapangyarihan ang halimaw. Sira ang ulo niya. Salamat, mahal na tao. Salamat, mahal na tao, sa pagligtas sa akin. Kumuha ka ng masarap na pagkain. Nagkaroon ka ng post-traumatic stress disorder. Ito ang gasto sa medisina. Huwag magkamali. Ayaw ko lang na madumihan ng asong iyon ang sapatos ko. Sobrang mahal ng paggawa ng mabuti. Mukhang kailangan kong maghanap ng mataas na bayad na pisikal na trabaho. Parang isang platform ng delivery ang lugar ng boss. Pagpapanggap na mahal. Magandang makakuha ng order. Magtrabaho at tumanggap ng bayad. Napakasarado ng lohika ng negosyo. Sino itong mortal na ito? Paano siya naglakas loob na lumapit sa gantimpala ng langit? Nabaliw ka ba? Iyan ay isang daang taong punong espiritu ng lahat ng bagay. Ikaw, isang mortal na walang kahit anong kapangyarihan, pupunta sa kamatayan. 10,000 espiritu na bato. Kukunin ko ang order na ito. Yung bagong pasok, dalhin ang mga gamit. Handa nang pumunta sa gubat para magtanim ng mga puno. Sige, boss, sino ang hunin? Para sa pagpapaganda ng kagubatan na ito. Ang boss ay pangit. Putulin na lang at gawing panggatong. Malubha ang pagtaas ng bone tissue ng pasyente. May lokal na sirkulasyon. Ngayon ay handa na para sa operasyon ng mataas na pagputol ng paa.
Huwag mag-alala. Huminga ng malalim, kaunti lang ang sakit. Boss, kaya mo yan. Mukhang mabigat ang kahoy na ito. Maraming pera ang mabibenta dito. Maliit na lahi ng tao. Nangangahas na saktan ang aking daang taong ugat. Gusto kong ubusin ang inyong dugo at laman. Ganap ng kumalat ang sakit. Nabigo ang konserbatibong paggamot. Isagawa ang pisikal na pag-aalis. Wahaha! Ang ganda ng pagkakatanggal, napakasimetriko. Kahit ang mga may siyu ay nagsasabing maganda. Napakasukses ng operasyon. Ang pasyente ay tuluyan ng nakawala sa sakit. Si Xiao Guan ay pupunta upang kunin ang kahon ng gamot. CJ, boss. Nagsimula na ang unang hakbang sa pagsasamantala sa mga manggagawa. Woo-hoo-hoo-hoo. Woo-oh. Woo-hoo-hoo. Ang timbang ay hindi umabot sa 2 liang. Walang labanan ng kalamnan. Walang magagamit na demonyong enerhiya. Konklusyon, walang anumang halaga sa ekonomiya ang mga basurang ito. Boss, mukhang cute itong bagay na ito. Hindi ako nag-aalaga ng alagang hayop, lalo na yung mga ganitong bagay na nag-aaksaya lang ng pagkain. Kunin ang apoy ng demonyo. Bumalik tayo sa bayan. Aba, kawawang bola ng balahibo. Nakatagpo ka ng totoong baliw. Bitawan mo ang aking pantalon, ito ay purong lana. Mahal ito, hindi mo kayang bayaran kung madumihan. Ah! Saan galing itong taong galing sa mental hospital? Paranoid na personalidad. Ihinto mo ako. Ha ha ha. Boss, ito ay parang pinilit kang magpanggap na nabangga. Huling pagsusuri. Kung hindi ka bibitaw, ilalagay kita sa gilingan ng karne. Gagawin kitang pagkain ng pusa. Ah! Ikaw, tanga ka, hindi mo alam ang panganib. Ha ha ha. Ha ha ha. Maganda. Mukhang hindi ka lang paranoid. Kundi may matinding pagkasindak at agresibong ugali. Maghanda ka na sa kamatayan. Boss, ingat ka, nandito na siya ulit. Gulo-gulo. Dalhin ang kahon ng halimaw ng puno pabalik sa lungsod. Pupunta ako sa pamilihan ng mga halimaw para ibenta ito bilang scrap ayon sa timbang. Ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Congratulations, nakakuha ka ng isang guardian beast ng tindahan. Punong-puno ng taba. Matibay ang mga hibla ng kalamnan. Bagamat ito ay isang ligaw na espiritu. Pero malusog ang nutrisyon nito. Aalisin ko ang labis na emosyonal na organ mo. Ayon sa presyo ng pinakamagandang snowflake na karne. Paano ang 5 piraso at 11 tael? Ito, ang bagay na ito ay wala pang 2 tael ang bigat. Pinakamataas ay bibigyan kita ng 10 sentimos. Ang taong ito ay parang tao pero parang aso. Bakit mas mukhang buhay na yama ka pa kaysa sa atin? 1 sentimo. Mukhang may seryosong hadlang sa iyong pangunawa sa negosyo. Kailangan ng pisikal na pagsasaayos. Oh. Malinaw na sintomas ng oral fixation. Kasama ng mga tendensyang agresibo. Huwag mag-alala, huminga ng malalim. Bilang iyong pangunahing doktor, nagbibigay ako ng 2 opsyon para sa pagputol. Sa pahalang basalig mo o paikot sa gulugod. Kailangan mong magbayad para sa anesthesia bago ang operasyon. Itong baliw na ito, talagang gusto niyang putulin kanina.
Nakumpirma na ang pasyente na umuwi na. Tara na, punta tayo sa gitnang lungsod. May isang ligaw na espiritu na walang kontrata na naglalakad-lakad sa kalye. Itong batang may suot na suit. Hindi ka ba natatakot na mahuli ng mga aso ng Zenyaugang at mapaglaruan? Alam mo ba ang mga patakaran, mortal? Ang mga micro-expression ay matigas. Ang mga pupil niya ay parang sa hayop, masikip ang hugis. Mabilis kong nakita na hindi ka tao, demonyo. Mortal na nakakakita sa aking disgis. Ano ang balak mong gawin para mamatay? Ang matandang boss ay may presensya ng isang demonyo. Tumakbo ka. Resulta. Wow! Napakadetalye ng kontrol sa lakas. Ngunit nagbago ang tibok ng puso. Natatakot ka na ang presensyang ito ay makatawag ng mga aso ng Demon Subduing Division. Ang iyong hindi malay na isip ay labis na kulang sa seguridad. Gumagamit ng karahasan upang itago ang takot sa sapilitang kasunduan. Ang iyong estado ng isipan ay parang porselana na madaling mabasag. Kawawa naman. Ikaw, baliw ka. Bakit hindi mo tawagin ang Demon Control Bureau? Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Ako ay isang psychologist. Huwag kailanman ibulgar ang pribadong impormasyon ng pasyente. At saka, dapat kang magpasalamat na hindi mo nadumihan ang aking suite. Kung hindi, bibigyan kita ng parusa. Haha. Nakakatuwa ka, ikaw na baliw. Pumunta ka sa Midtown at magbukas ng isang Wanshi House. Matagal nang malungkot si Lu Mingsheng. Kailangan niya ng isang tulad mong baliw para magpasigla ng mga bagay-bagay. Anong ibig sabihin nito? Malalim na pagsusuri sa psikolohikal at interbensyon sa emosyonal na sugat. Mura lang, 1-0 pirasong pangunahing batong espiritu. Wala akong health insurance. Kailangan ko magbayad ng sarili. Wala akong pera. Gamitin ang asukal pambayad, umalis ka na. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng cavities. Ang ganitong pag-ugali mo sa pagbabayad. Magbibigay ako sa iyo ng masamang review sa medical record. Isang tingin, alam na ang pagkatao ko. Pero hindi man lang nagtatanong. Sino ba talaga itong nakasuit na abnormal na ito? Boss, hindi ka naniniwala na ibinibigay mo sa akin ang asukal na nakuha sa pangingikil. May puwang ka pa sa puso mo para sa akin, di ba? Tumahimik ka. Pagkatapos kumain ng candy, kaya mong magdala ng 20 kilo. Ito ang tinatawag na paunang pamumuhunan. Ikaw. Ang pagkakaroon ng bulok ng ngipin ay hindi saklaw ng aking negosyo. Pumunta ka sa gitnang lungsod at maghanap ng magandang pwesto. Magbukas at mangloko ng tao. Nagawa na ang karatulan ng boss. Ano sa tingin mo, mukhang mataas ang kalidad at elegante, di ba? Ang sulat ay pangit, parang sulat ng multo. Ahang ito at pagkatapos ay maglinis ng sahig sa harap ng pinto. Oh! Ang mga di nakarehistrong espiritu ay naglalakad sa mga kalye. Magandang umaga, Ginoong Wang. Pumasok sa bahay ng tao at tinatakot ang aking kontratang empleyado. Ito ba ay alinsunod sa mga batas ng Luming City? Sa ikapitong batas ng Town Demon Control, anumang uri ng kakaibang nilalang sa loob ng lungsod, kahit may kontrata o wala, kailangang irehistro sa loob ng opisina, upang suriin ang pagiging totoo ng kontrata. Kasama na ang mga bagay sa iyong bulsa. Agad kang sumama sa akin pabalik sa opisina para sa pagsusuri, ha? Magbayad ka muna ng rehistrasyon. Sumusuporta sa pansamantalang bayad. Nagsasalita ang opisyal na ito sa iyo tungkol sa batas. Ginoong Wang, nanginginig ang ugat sa iyong sentido. Mabilis ang iyong paghinga. May malinaw na pagkabalisa na sinasamahan ng mga sintomas ng si. Iminumungkahi kong magpatingin ka muna sa isang psychologist. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang iba pa. Bigyan ng tasa ng chamomile tea si Ginoong Wang at itala ito. CJ, boss. Wala bang boss? Hindi ba natagpuan ang tasa at mangkok? Maaari itong ipakita ang aming pagsusumikap sa negosyo. Ang pagbabalik sa tunay na diwa ng kultura ng kumpanya. Hindi ito naaayon sa batas. Ginoo, tulungan mo ako, Ginoo. Sa West Street, ang lumang bahay ko ay naging masamang bahay na. Kagabi, may namatay na naman nakatulong. Hindi na nga makuha ang buong katawan. Bibigyan ko ng doble ang gantimpala, hindi ba? 3 beses na gantimpala. Humihingi ako ng tulong mula sa mga dalubhasa. Alaynan. Ginoong Wang, tingnan mo. Mabilis na tulong, may pusong tao.
Ako ang inyong tagapagsilbi. Bagamat maaaring may kaunting abala sa mga proseso, mga isyu mula sa nakaraan, huwag kalimutan ang tunay na layunin ng pagtulong. Ganito na lang, mas mabuti kung ikaw mismo ang mga ngasiwa sa aming pagsusuri. Tingnan ang aming mga proseso sa aktwal, at mga naaayon sa regulasyon. Easy, gusto kong makita ang iyong ligaya sa ligaya. Kung paano mo itinataboy ang masama ayon sa regulasyon. Ang sama ng loob ay nagtipon at hindi nawawala. Naging matatag na ito. Kailangan itong ipasok sa 4 na sulok gamit ang purong kaalaman ng langit. At gamitin ang ritual ng pag-anyaya ng kaluluwa upang baguhin ang kanilang pagnanasa. Masyadong mahaba ang proseso. Hindi na makapaghintay ang pasyente na katukinig siya o guan ang pinto. Boss, hindi ba malas ang ghost knocking sa pinto? Ang tawag dyan ay pakikipagpalitan ng kaalaman sa kapwa para mapabuti ang paggamot. Walang reaksyon sa pag-unawa ng kondisyon. Mukhang hindi masyadong sumusunod ang pasyente sa sistema ng appointment sa klinika. Ang pagpapalayas ng masama ay hindi biro. Lumayo kayo, panoorin niyo kung paano ako maglatag ng formation. Itakda ang posisyon ng langit at lupa. Nakatago ang masamang espiritu. Kailangan ko ba ng isang insenso? Huwag ninyong guluhin ako. Nakikita mo ba, ang tradisyonal na pamamaraan ay nagiging mahirap kapag masyadong mahaba ang proseso. Maaaring magpalala ng sakit. Sino mang manggugulo sa aking katahimikan? Mamatay. Hindi maganda, hindi pa tapos ang ritual. Ang dugo at laman ay nagdulot ng biglang pagkilos. Nagkaroon ng nakamamatay na paninigas. Ginoong Wang, masyadong komplikado ang proseso ng pag-apruba ng iyong plano sa paggamot. Hindi maganda ang epekto nito sa biglaang pag-atake. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang mabilis na emergency channel ng aming opisina. Nabagsak mo ang aking chamomile. Ang presyo nito ay 3 piso at 10 sentimo. Ayaw magbayad. Sige, gamitin ang buto bilang bayad. Chumang, wag mo siyang patayin. Hintayin mo akong gumuhit ng aray. Babae, tumakbo ka na. Ang lalaking ito ay isang pervert. Talagang gagamit siya ng ladrilyo para saktan ang tao. Huwag ka nang sumigaw, Hongi. Ngayong gabi, isasama kita sa microwave. Huwag matakot, huminga ng malalim. Sabihin mo sa doktor, bakit ka nandito at naglalakad-lakad? Mayroon bang dahilan para saktan ang iba? Nawawala ako pagkatapos kong mamatay. Nakatagilid ako sa lumang bahay na ito ng 3 taon. Hindi ko mahanap kung nasaan ang pinto ng echo chamber. Pumunta sa timog sa 3 kalye, pagkatapos ay lumiko sa kanan. Nakalabas na ang pasyente. Tandaan na magpareserba sa susunod na pagbisita. Pisikal na nabigasyon. Ang boss ay astig. Sobrang brutal. Parang hindi tao. Ang boss, sa ganitong sirang mundo ng pagsasanay, wala man lang transformer. Ang pagkain ng merienda ay magdudulot ng pagsabog. Hindi ko pa nakikita ang kabuuan. Sa teorya, ang espiritual na lakas at kuryente ay parehong enerhiya. Agham sa pag-unlad ng espiritu. Ikonekta mo ako. Chubao, ano na namang masamang spell ang ginagawa mo, huminto ka. Ay. Mag-eksplosyon na, tulungan niyo ako. Ahem. Chumang, ito ay tinatawag na iligal na pagsabog. Isasara ko na ito. Mahal na Ginoong Wang, isipin mo ang mga positibong bagay. Nakatanggap tayo ng libreng pag-upgrade sa ilaw at bentilasyon. Nasira ang motherboard ng cellphone ko. Masamang kapitalista, bayaran mo ako. Tumahimik ka at lumapit dito.
Lumayo kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Ang boss ay isang bata. Gusto niyang kumain ng tao. Iyan ay hiwa ng demonyo, mabilis, iligtas ang tao. Ihanda ang emergency. Gusto kong gupitin sila sa maliliit na piraso. Huwag lumapit. Hindi ba dapat tingnan ang mga tagubilin bago magparehistro? Hindi ako tumitingin sa pediatrics. Hihi! Salamat, kuya na may kakaibang hilig. Kuya, ang galing mo talaga. Tanggalin mo ang unang dalawang salita. Kuya, huwag mo akong iwan. Alam ko may underground plaza sa harap. Doon maraming napakayaman na kontratista. Dadaling kita para kumita ng malaki. Kasalukuyan. Boss, itong batang ito mas marami pang balak kaysa sa akin. Hindi ka ba natatakot na ibenta ka niya? Kung ibebenta niya ako, uhulihin ko siya at ibebenta sa timbang. Boss, tingnan mo, ang mga lokal dito ay sobrang hindi propesyonal. Ang mga galaw nila ay parang gumagawa ng calisthenics. Ang takot ay isang sining din. Walang kahit anong bigli sa pagpasok. Talagang pinapahiya tayo ng lahi ng mga multo. Ngayon, ang lola nyo ay libre kayong tuturuan. Tingnan nyo mabuti, dapat ibaba ang sentro ng bigat. Dapat iikot ang buhok. Kailangan may ganong diwang walang pakialam. Mukhang naligaw ng landas ang mga multo sa lungsod ngayon. Ha 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 ha. Ang galing ng teknik na ito. Pulang damit. Ano ang utos ng boss? Tiye ha 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 ha. Tinuruan mo rin sila. Bawasan ng 10 taon sa sahod. Ito ay tinatawag kong cultural output. Cultural output. Naiintindihan mo ba? Bakit ako bibigyan ng bawas sa sahod na wala naman ako? Ha ha ha, kakaibang kuya. Nandyan na ang bukas na plaza sa ilalim. Nasa kontrata na naman, may mga demonyo na ayaw makinig. Tumuloy ka. Ang gulo ng aura dito sa ilalim. Parang mga nagbabalak ng palengke itong mga to. Ilve, manahimik ka. Tingnan muna ang mga mayayamang ito. Tingnan natin. Kakakapture lang ng mga bagong ligaya. Magandang pagsasanay. Magandang pagsasanay. Bumili ka lang at pwede nang gawing katulong. Maging tapat ka. Itaas ang ulo mo. Ito ay. Kung hindi ka magiging maganda ang kalabasan. Mag-iiyak din sila bago dalhin. Mga produktong walang kakayahang tumutol. Oh. Mew. Huwag kang matakot, maliit na kaibigan. Tingnan mo yung taong nakasuit sa likod. Boss ko yun. Kahit na sobrang pervert siya.
Pero hindi siya nananakit ng mga bata. Saka ako lang ang sinasaktan niya. Alaynan. Ang tindi ng malamig na presensya. Ito ay napaka-espesyal. May isang hindi nakarehistrong napakaastig na tao doon sa opisyal. Tara, tingnan natin. Matagal na tayong naghahanap. Sa wakas, natagpuan na ang kaluluwa ng 1,000 taong masamang espiritu. Ang init. Anong nangyayari? Ah. Mukhang may mga hindi marunong tumingin na gustong galawin ang mga empleyado ko ngayon. Ang pinakamalupit na multo ay bumalik sa akin na. Bumalik sa akin na. Ilang bayad sa pag-atake ang balak mong kunin gamit ang kamay na yan? Ay naku! Anong ginagawa mo? Pasensya na. Pansamantalang pag-urong ng utak. Hindi ko makontrol ang kamay. Maaari mong ipasa ang iyong mga gastusin sa medisina sa aking assistant. Saan ka kukuha ng assistant at pera? Nangangahas na kumilos sa black market. Saktan mo siya. Kunin mo ang masamang espiritu na iyon. Pangkalahatang pagkasira ng isip. Kasama ng mga tendensyang marahas. Inirerekomenda ang shock therapy. Nasaan ang susunod na magpaparehistro? Hindi ko yan kasalanan. Pangkaraniwang pag-ikot lang. Paalam. Medyo mahirap ang magkakambal na monghe. Mahaba pa ang panahon. Boss, parang tao ka talaga nung binugbog mo siya kanina. Lesiu, tumahimik ka at sumunod. Huwag dito magpapahirap. Baklang kuya, may maruming bagay na nakaharang. Mukhang kailangang mas paigtingin ang seguridad sa ilalim ng lungsod. Ako ang nagmamaneho nitong daan. Mag-iwan ka ng bayad sa daan. Hehe. Kung hindi, sisipsipin ko ang inyong yangki. Walang laman, walang katotohanan. Kulang sa lakas. Matagal na hindi nakakain ng maayos noong buhay. Walang nag-aalay sa kanya pagkatapos mamatay. Nagpapanggap ka lang. Para itago ang labis na pagkababa ng sarili. At ang takot na mawalan ng kaluluwa. Kuya, sobrang naiintindihan mo ako. Noong buhay pa ako, pulubi lang ako. Pagkatapos mamatay, pinagtatawanan pa ako ng ibang mga multo. Gusto ko lang sanang makakuha ng kaunting merienda para bumili ng insenso. May lakas ng loob na manakot sa akin. Boss, alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Tawagin mo ang ate para marinig. Hahaha, ate tulungan mo ako. Ang ate ay kagandahan na parang diwata. Walang silbi ang pagtawag sa ate. Tawagin mo ang lola, lola. Ipinapaabot ang paggalang kay Ginoong Chu. Huwag mo nang ikiskis. Nasa akin ang iyong kasunduan. Sino ang gustong gumalaw sa iyo? Kailangan munang tanungin ang aking kamao kung pumapayag.
Sino ang humiling sa iyo ng proteksyon? Masamang mga pervert na kapitalista. Kuya, sandali lang. Nay, sandali lang. Bilang pasasalamat sa hindi pagpatay, mayroon akong impormasyong makakapagpayaman. May isang panguli na nagwala sa West District. May gantimpalang umaabot sa 1,000 na espiritual na bato. 1,000 espiritual na bato. Sigurado ka? Siyempre, talagang sigurado. Pero matigas at makapal ang balat ng taong iyon. Nakapagpalipad na ng 3 gold medal ng mga manghuli ng demonyo. Makapal ang balat. Sundin na lang ang pamantayan sa operasyon ng ortopedya. Muling maghahanap na naman ng iligal na trabaho. Ang malungkot kong buhay, ah. Alainan. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tumakbo ka. Mas matigas pa ang baluti ng halimaw na ito kaysa sa pader ng lungsod. Walang silbi ang pisikal na atake. 5,000 para sa dry cleaning ng suit. Dagdag pa ang posibleng bayad sa pinsala sa trabaho at gasto sa pagkasira ng gusali. Kinuha na ang kontratang ito. Kailangan nating ibalik ang puhunan kasama ang interes. Ah! Nalugi tayo sa transaksyong ito. Hindi na tayo maglalaro ng pula. Dalhin mo ang batang babae pa uwi para kumain. Matalino ang boss. Hindi tayo dapat sumali sa ganitong luging negosyo. Hindi ako maghahanap ng gulo sa iyo. Gusto mo talagang madumihan ang suit ko. Gusto mo talagang madumihan ang suit ko. Nabayaran mo na ba ang registration fee? Napakaseryoso ng Bonspur. Lampas sa inaasahan ang tigas. Medyo interesante. Yung mga gustong saktan ang boss ko. Parang mga inang lobo na nagproprotekta sa kanilang mga anak. Lumayo ka sa akin. Oh, ate na nakapulang damit. Chu, ang iyong kontratang espiritu ay malapit nang mag-collapse. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong pinsala. Boss, mukhang itatapon na ako bilang basura. Kung ibebenta ulit, huwag mong sabihing 5 o bawat kilo. Sundin mo ang presyo ng mga espiritu sa merkado. Akala ko dati ay isang ganap na otomatikong aircon lang ito. Hindi ito karaniwang ehersisyo sa katawan. Ah, siya. Ano ba talaga siya? Anong uri ng halimaw? Boss, ayaw ko ng kamay mo.